Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may ilang Sadusiyo na lumapit kay Jesus. Ang Sadusiyo ay nindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, ani nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y maging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon. At ngayon, 5 ng Hunyo ay ating ginugunita. 5 ng Hunyo ay ating ginugunita si San Bonifacio, isang Anglo-Saxon na misyonero sa mga tinuturing na mga bansa na mga Aleman, at siya ay pinatay doon sa Dokkum, Netherlands, nung siya ay nagpapahayag tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang atin pong paksa ay tungkol sa
pagkabuhay muli o resurrection. Sa salitang Hebreo, ang pagkabuhay muli ay tikoma, mula sa root word na kom, pagtayo uli. Kaya ang tikoma ay mabuhay uli. At ang ating pagbasa naman ngayon ay hindi nakasulat sa Hebreo, pero ang salitang Hebreo ay salita ng ating Panginoon. Ang ating mga pagbasa mula sa Bagong Testamento ay sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang pagkabuhay muli ay anastasis, na mula sa anistimi, ganun din, tumayo uli. Na sa Latin naman ay resurrectio. Surrectio, ibig sabihin tumayo. Ulit. Tumayo uli. Dahil kapag tumayo uli ang tao, siya ay magkaroon ng pagkabuhay muli. Ang pagkabuhay ay dapat tingnan kung ano ang batayan ng buhay. Ang batayan ng buhay, ayon pa sa ating unang pagbasa sa pangalang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 12. Ito ay pinapaala sa atin na pagtupad sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang buhay natin ay nagmula sa Panginoon. At sa panahon na sila'y nabinyagan at para kay Timoteo napatungan ng kamay upang siya ay magpahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus na buhay muli, pinakailangan na kanya pong ipahayag at huwag mahiya ni matakot na ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay Ebanghelyo ng buhay. Hindi lang buhay, buhay na ganap at ikasya siya sapagkat ito ay tungo sa pagkabuhay muli. At sa pagkabuhay muli, iba ang estado ng buhay. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, verso 18 hanggang 27, mayroon na namang grupo ng mga Hudyo na ayaw tatanggap ng pagtuturo ng ating Panginoon tungkol sa mabuting balita. At nagpunta sa ating Panginoon, ang kanya pong ibinigay ay ang tungkol sa tinatawag na batas ng Levirate o Levirate Law. Itong batas sa Levirate na mabasa po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 25, versikulo 5 hanggang 10, ay tungkol sa isang tradisyon ng mga Hudyo at ng mga tinatawag na lipunan doon sa gitnang silangan noong unang panahon, na kung saan upang mabigyang proteksyon ang kanilang pamilya, kailangan na magkaroon ng pangalan ang panganay. Dahil ang panganay ay siya yung may hawak sa seguridad ng pamilya. Kaya nga ang panganay ay makatanggap ng 2 porsyon ng mana, sapagkat ang porsyon para sa kanya, ang pangalawang porsyon ay para sa pagsuporta sa pamilya. At upang magkaroon pa ng seguridad, kung ang panganay ay mag-asawa at wala silang anak, ang kanyang byuda, ang asawa niya na nabiyuda dahil namatay siya na walang anak, ang kasunod na kapatid na lalaki ay dapat siyang maging asawa sa byuda. Pero ang anak ay hindi anak niya, magiging anak ng kanyang kapatid na panganay. At yung anak niya, basta't lalaki na panganay, ay siya namang magbigay ng seguridad para sa pamilya. Ito ay tinatawag na Levirate Law. Batas na kung saan, sa liber, ang kapangyarihan ng lalaki na siyang mag-alaga, magbigay seguridad sa pamilya, ay magkaroon ng tunay na kaayusan at hindi magkasira-sira ang pamilya. Mayroon namang mga ayaw sumunod sa ganitong Levirate Law. Ang tawag sa Levirate Law sa salitang Hebreo ay Yebom.
At ang hindi sumunod sa Yebom na ang kasunod na anak na lalaki ay dapat maging asawa sa kapatid niyang panganay na lalaki. Ang tradisyon po ay magkaroon sila ng tinatawag na proseso na hindi po nila tanggapin na sila ay maging asawa, at ito ay hindi naman pagkasira sa pamilya, bagkus isa ring paraan na mabigyan din ang proteksyon ng tinatawag nilang pagiging malinis ang tao, sapagkat kung halimbawa ang mapangasawa niya ay byuda at sa kanyang pagtingin hindi malinis, magkaroon siya ng tinatawag na aksyon na hindi niya ituloy ang Yebom o levirate law na mag-asawa sa byuda, at magkaroon siya ng proseso na tinatawag na halitsa. Ang halitsa, magkaroon sila ng proseso sa paglilinis at hindi na siya managot sa na byuda. Maari ang byuda ay ang maging asawa niya ay ang kasunod na kapatid o dili kaya ang kanilang kamag-anak upang masiguro ang pamilya. Itong Yebom na hindi sundin ang halitsa ay ginagamit ngayon ng Sadusiyo na hindi naniwala ng pagkabuhay muli. At sinasabi sa Panginoon, paano? Mayroong pitong mga kapatid. Ang unang kapatid ay namatay, walang anak, pangalawa, pangatlo, apat, hanggang pangpito. Ang numero na 7 sa mga Hebreo ay perfect number. Na ibig sabihin, wala na talaga, kompleto na. Kaya yung pangpito, wala ring anak, na byuda. O ngayon, pagka may pagkabuhay muli, sino ang maging asawa niya kung mayroong pagkabuhay muli? Ang ating Panginoon ay nagtuturo sa Sadusiyo. Maling-mali siya at hindi niya alam ang sacred scriptures o ang kasulatang banal o ang Biblia. Bakit po? Mali ang kanyang pag-intindi sa tinatawag na Yebom o levirate law. At yan pa ay ginagamit niya sa kanyang pagkontra tungkol sa pagtuturo ng ating Panginoon ng pagkabuhay muli. Sinasabi ng ating Panginoon, kapag ka mamatay na ang tao, hindi na siya kagaya ng tao na nabuhay dito sa mundo ngayon na katawan at dugo at may espiritu. Kapag ka namatay na ang tao, magkaroon na siya ng espiritual na bahagi ng kanyang pagkatao. Dahil espiritual, kagaya ng anghel, at hindi mag-asawa dahil pure spirit. Wala namang pure spirit na mag-asawa sa another spirit, sapagkat ito ay puro na espiritu. Siya ay kagaya ng mga anghel at kasama na doon sa kalangitan sa mga taong napasama sa kagalakang eternal doon sa kalangitan. Kaya, una, hindi nila alam ang kasulatan. Pangalawa, mali ang kanilang pag-unawa tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay siya mismong makapagbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kapangyarihan ng Diyos na tayo na maniwala sa Diyos ay maging bahagi niya sa langit. Gusto ng Diyos tayo na pagkatapos ng kamatayan dito sa mundo ay maging bahagi sa langit. Kaya mali yung mga Sadusiyo. Itong mga Sadusiyo, kagaya ng mga ibang reliyon sa kapanahonan ngayon, na ginagamit yung pangalan ni Kristo pero hindi naman naniwala kay Kristo. At hindi rin naniwala sa pagkabuhay muli. Kaya wala silang ritual sa pagkapatay ng tao. Ito yung mga bagong Sadusiyo. Pero ang Sadusiyo, nandyan pa rin. Yung mga tao na hindi naniwala ng pagkabuhay muli o resurrection. At dahil dito, maling-mali sila, sabi ng ating Panginoon. Sapagkat mayroon talagang pagkabuhay muli. Ano ba ang tunay na tunguhin bakit mabuhay muli ang tao? Mabuhay muli ang tao sapagkat gusto ng Diyos na tayong lahat ay mapabilang na kasama niya sa langit.
dahil mahal tayo ng Diyos. At ang kanyang dakilang pag-ibig na kung saan tayo ay nagkasala dahil tao lang at ang unang mga tao, Adan at Eva, ay nagkasala at kahit na may mga propita, hindi nagbago ang tao, nagpapatuloy hanggang dumating ang kanyang anak na kanya pong salitang binigkas at nagkatawang tao, salamat sa mahal na Birhen Maria, ay nagtuturo sa atin na mayroong pagkabuhay muli sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang tunay na dahilan bakit mayroong pagkabuhay muli, mapasama tayo doon sa kagalakan sa langit dahil ang pag-ibig ng Diyos ay gustong madama ng lahat doon sa kagalakang eternal sa langit dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yon ang dapat nating tingnan. Kaya upang tayo naman ay magkaroon ng pag-unawa, pagtanggap at magpahalaga sa pagkabuhay muli, kailangan din na ating isabuhay ang buhay na may pag-ibig sa Diyos at buhay na may pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Nang ganito, atin pong matanggap na mayroong pagkabuhay muli sapagkat may pag-asa tayo na pagkatapos ng kamatayan dito sa mundo, tayo mapabilang sa Diyos kapag ka tumatalima tayo sa kanyang kalooban, kapag ka nabubuhay tayo sa pag-ibig na makadiyos, kapag ka tayo'y gumagawa ng mabuti dahil iniibig natin ang Diyos, kapag ka tayo may adhikain para sa kabutihan ng lahat dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kinakailangan lang ang tunay na pagsabuhay na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Hindi tayo pababayaan niya. Namatay ang mga patriarka gaya ni Abraham, gaya ni Isaac, gaya ni Jacob. Nariyan pa rin ang Diyos. At ang Diyos nagpahayag kay Moises, Exodus chapter 3, doon sa nagdiliyab na halaman. Ang halaman hindi nasusunog, hindi namamatay. Nagliliyab ang kanyang apoy. Dahil may kapangyarihan ang Diyos na ipapahayag na hindi mamatay ang lahat ng may presensya sa Kanya at gusto niya ng presensya niya ay manatili sa atin. Sa banal na Eukaristiya, ang presensya ng Diyos ay tinatanggap natin dahil sa Kanyang pag-ibig. Naway tanggapin natin ang Kanyang presensya upang tayo ay makadama ng Kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagkabuhay muli na siyang pagkumplito ng ating paging tao na ganap na tayo'y sumunod sa Panginoon. Naway, ito ang dapat nating ilagay sa ating mga puso na mangyari ito sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.